So yun mga kabayan, nandito ngayon tayo sa taas, no? So ito yung lugar ng Nok City mga kabayan, yung capital city ng Greenland. So kung napapansin nyo sa likod natin, sobrang ganda ng mga bahay, makukulay siya. Tapos nagigreen yung mga damo. So dito mga kabayan, pag winter dito ay puting-puti itong palibot na to. So dahil ngayon ay summer, pero palapit na din yung winter, mga next month siguro mag-uumpisa na. So wala pa siyang snow mga kabayan. Pero yung mga bukid, nag-yelo pa rin yung mga bukid, no? So ito yung lugar mga kabayan na kahit saan ka mapunta, parang wala siyang tapon. Kumbaga, halos lahat ng mapuntahan mo ay sobrang ganda ng paligid nila at saka malinis. So itong sa likod ko, ito si Hans Agigi. So ito yung sinasabi nila dito na unang pari na pumunta ng Greenland, na nagdala ng Christianity dito sa Greenland. So yun yung simbahan sa baba, yung cross, may cross siya. So ngayon mga kabayan, maglalakad-lakad tayo. So ang oras dito pala sa amin, alas 8:05 na ng gabi dito. Pero yung araw, nandun pa rin sa mataas pa rin yung araw. Pero ngayon, hindi na siya masyadong matagal yung araw kasi nga palapit na yung winter. So siguro mga alas 10, madilim na sa mga kabayan. Pero nung nakasagsagan ng summer dito, last month, umpisa yan, kadalasan yung summer dito ay May, June, July, August. So alas 12 mga kabayan, 24 hours, tirik na tirik yung araw. So ngayon, medyo palubog na yung araw. So ngayon, ililibot ko kayo dito, banda lang sa Nok City mga kabayan. So hindi naman natin malibot ito ng mga mabilisan kasi nga medyo malawak-lawak din itong Nok Greenland. Ito kasi yung capital city. Yung population dito mga kabayan, umaabot ng 57,000 overall na yun sa Greenland. Pero dito sa Nok City mga kabayan, umaabot yung population dito sa Nok, siguro nasa 19,000 na ngayon. So medyo malamig-lamig. So kailangan nating magkuhan muna ng jacket sa ulo. Medyo masakit yung lamig. Mataas kasi yung area dito mga kabayan. So itong lugar pala dito ay medyo mabato-bato talaga itong lugar ng Greenland. Pero malinis siya mga kabayan ha. So yan yung view natin mga kabayan. No? Yung mga bahay, sobrang makukulay siya. No? Tahimik lang sa tingnan mo. Walang mga ingay. So naririnig mo lang dito yung mga sasakyan. Yan yung simbahan dito. So ito yung sentro talaga dito, Nok City. Tapos yan yung makita mo yung taas na gusali. Yan yung nag-iisang mall dito, Nok Center. Ayan. So yun yung mga building na naglalakihan ngayon. So medyo bago pa yung building na yan na tinayo kasi nasakop kasi ito ng Denmark or mga Danis ang nagpapatakbo dito sa Greenland ngayon. Nung napasok nila ito ay pinatayuan nila ito ng mga mararaming building na matataas. Ayan. So hindi man gaano kataasan. 1, 2, 3, 4, 5. Siguro nasa 10 floor lang yan. So dati, ito yung mga bahay dati, yung mga ganyan, yung mga bungalow type na yan. Yun yung nagpapaganda dito. So ngayon, subukan natin maglakad-lakad dito mga kabayan. So dito tayo sa tapat ng simbahan mga kabayan. So may cross siya mga kabayan. So Roman Catholic ata itong simbahan na to. So ngayon, susubukan natin dito ngayon mga kabayan kung gaano ka-peaceful itong lugar nila. So maglakad-lakad tayo dito sa alas 8. So alas 8 ng gabi na dito. Mag alas 8:30 na. So medyo maliwanag pa rin. So kakaibang lugar talaga ito mga kabayan. Lalo na dito mga kabayan pagka summer sa panahon ng June ay tirik na tirik yung araw dito kahit alas 12. Yan, kung napapansin yung paligid natin, walang katao-tao na naglalakad. Ayan, so ito tayo. Yan. So sobrang peaceful mga kabayan, no? Ganda manirahan pag ganitong lugar. So nakakalungkot lang sa mga kabayan kung hindi mo kasama yung pamilya mo. Lalo na pagka hindi ka sanay sa ganitong lugar na halos wala ka masyadong makikita lalo na pagka winter dito mga kabayan. Pero dati mga kabayan nung una, medyo nahirapan ako mag-adjust talaga dito sa lugar nila kasi nga halos wala akong makausap din dito ng mga tao nung bago pa ako. Pero yung ginawa ko, nagbablog-vlog ako, na-enjoy ko na dito mga kabayan yung lugar. Mas nagustuhan ko na yung ganitong lugar na tahimik lang siya. So yung walang makikialam sa'yo. So dito marami na din ako mga kaibigan dito mga kabayan sa Greenland kasi medyo marami-rami na din yung mga Pinoy dito sa Greenland. Lalo na last year ay medyo marami na din ang nakapunta dito. Dahil mga kabayan, itong recruiter ko ay nag-hire siya ng mga kadalasan mga Pilipino na punta dito sa part ng Greenland. So ako na-assign sa Nok City. So tingnan niyo yung mga tinanim nila mga kahoy. Yan, tumubo siya mga kabayan. So sa part ng mga Greenland mga kabayan, yung iba mayroon namang kahoy na mga tumutubo. Hindi siya tumutubo, pinatubo siya kasi tinanim. Hindi mabubuhay yung mga halaman dito mga kabayan sa Greenland kasi nga mabato-bato. Saka matigas yung ilalim niya. Lalo na yung paggawa ng mga bahay ay hindi siya madali dahil
kailangan mo talagang hukayin sa ilalim yung pundasyon niya, matigas. Tapos kailangan mong lagyan ng mga insulation. So hindi siya dito concrete lang siya. Sa ngayon kasi mga concrete na yung mga ginawang bahay mga kabayan, hindi na siya kahoy. Yung mga bagong ginagawa nilang gusali ngayon. Pero yung paggawa ng mga kabayan ay halos nag-triple na yung gastos. Kasi nga kailangan mo pang i-insulation yung mga ilalim niya para hindi siya mag-yelo. Kasi pag magbahay ka na concrete dito tapos walang mga insulation na nakapalibot ay talagang mag-yelo yung bahay dito. Dahil nga ay 80% ng lugar dito mga kabayan ay napapalibutan ng yelo. Kahit ganitong panahon, summer mga kabayan, yung Greenland, mayroon talaga siyang yelo sa gitna. So preserve yan nila mga kabayan, hindi pwede siyang matunaw yan kasi mag-climate change, tataas yung water level ng mga dagat pag natunaw yung yelo ng Greenland. So sa ngayon, pinag-aaralan ngayon ng mga eksperto kasi nga nag-unti-unting natutunaw yung mga yelo dito sa part ng Greenland sa gitna. Kung napapansin nyo dito, yung gitna nito mga kabayan, hindi napapansin. Kung makikita nyo lang siya, dati kasi dito ko naranasan na makasakay ng helicopter. So nakita ko yung itaas niya, tapos yung pagbiyahe din ng eroplano, nakabiyahe na din ako dito sa mga part ng Greenland, saka yung eroplano at saka helicopter. Dahil nga yung trabaho namin construction, minsan may project sa ibang lugar. So ang tanging paraan dito mga kabayan, para makapunta ka sa kabilang bayan, kabilang city, ay tanging helicopter ang sasakyan mo kung walang airport. Kasi may lugar dito na walang airport. So ang gagamitin nila magbiyahe ay helicopter. Kung mayroon namang airport, eroplano yung sasakyan mo. Pero yung eroplano dito maliliit lang. Siguro nasa 10 lang yung makasakay, 20. Ang matandaan ko, 20 lang yung makasakay sa isang eroplano. Tapos kung gusto mo naman yung medyo mura, pero mahal pa rin yung pamasahe dito, ay barko. Yun yung kadalasan dito, yung sasakyan nyo na papunta sa kabilang bayan. Dahil itong lugar na to ay mabato-bato, mabukid. Kaya napaka-posible siya kung gawan mo ng kalsada. Medyo matagal siya paggawan mo ng kalsada at saka mahirap. Dahil nga itong lugar na to ay puro bukid siya. Bukid ba yan? Bundok. Mga bato-bato mga kabayan na nagtataasan. Ayan. So ganyan muna natin mga kabayan. So ito yung view natin ngayon. So dito muna tayo mag-ikot-ikot. So hindi ko muna ipaharap sa aking harapan yung camera para makita nyo din yung view dito. So, nandito na tayo sa city mga kabayan ha. Yan yung city. Kung dito ka nakatira mga kabayan, malapit ka lang, access ka lang sa mga tindahan dyan, mall dyan. Ayan. So, dito tayo. So, yung temperature ngayon mga kabayan, umabot lang sa 5 degrees. So, dahil mahangin mga kabayan, bumabagsak sa 4, 3. So, yan. Dito, okay dito pag hindi siya mahangin, kahit sa malamig, kahit mag-snow dito mga kabayan, basta hindi lang mahangin. Yung kalaban mo dito maghangin siya dahil nga ay talagang magdadry yung mga balat mo. Saka kakapit talaga yung lamig. So dito, papansin nyo dito may mga pato dito mga kabayan. Bibi. So hindi sila nilalamig. Nakalangoy. So sarap siguro ikalderita yan mga kabayan. So dito lang tayo sa bandang part ng city ng Greenland. So hindi na tayo pupunta din sa mga sulok-sulok. Kasi medyo malayo yung maglakad dito. Hihingalin ka. Dahil yung lugar na ito mga kabayan, may paakyat, pababa. Yan. Yan yung mga bibi dito. Hindi na ako makakuha. Bibi. Yan. Hindi sila nilalamig, no? Yan, mga wild. Hindi naman wild yan kasi wild yan, tatakbo na yan. Yan. So, pinapakain yan sila dito. So, ang ganda ng kwan nila mga kabayan, no? Hindi sila nilalamig. So, ang lamig ngayon mga kabayan, malakas yung hangin. Yan. Ganda ng mga bibi mga kabayan, Sarap siguro ikalderita to. Yan, Yan. Hindi sila nilalamig mga kabayan, Yan, Lamig ng tubig na yan mga kabayan. Nasa 5 degrees Celsius yung lamig na yan. Ayan. So kahit summer dito sa Greenland ay malamig talaga dito. Saka presko yung hangin. So ang dami yung patay nila dun sa unahan, Ayan. Ganda nila tingnan, Saka yung mga bahay dito makukulay, Ayan. So nandito tayo ngayon sa lake mga kabayan. Ito yung lake dito. Pagka winter dito, mag-yellow itong lugar na to mga kabayan dito, yung lake na yan. Tapos itong paligid na to, mag-yellow. Puro snow yan dito. Yan Ano kaya ginakain nila dito? Medyo malambot lang dito, may lupa dito. So yan mga kabayan. So nandito tayo ngayon sa bansang Greenland, So ang gaganda ng mga bahay dito.
So yan, sa mga nagtatanong pala mga kabayan, no, kung paano nga ba ako nakarating dito sa bansang Greenland. So ito sasabihin ko na naman ulit sa inyo, no. Kasi may iba kasi na nagtatanong pa rin kung paano ako nakapunta dito. Kung ano yung ginawa ko, ano yung proseso na ginawa ko, bakit nakapunta ako dito sa Greenland. So yun mga kabayan, nanggaling pala ako sa Saudi Arabia, tapos napunta ako dito sa Greenland. Bali, cross country pala yung ginawa ko mga kabayan, no. So una, nakita ko itong trabaho na to sa post lang sa Facebook. Siyempre ako na mga kabayan, naghahanap ako ng lugar na gaya nito na malamig siya, tapos okay yung sahod. Dahil nga matagal na ako sa Saudi Arabia, siguro nasa 6 years na ako nagtatrabaho doon. Kaya ito yung lugar na to, isa sa mga pinapangarap ko na mapuntahan. Dahil nga lahat naman tayo, halos lahat tayo ng mga Pilipino, no, na gusto nating maka-try din ng lugar na nag-snow, malamig. Siyempre, sahod, isa sa tinitingnan natin, isinasaalang-alang natin yung sahod talaga. So, nag-apply ako mga kabayan. Lagi kong sinasabi ito sa Facebook page. May Facebook page ako, Pinoy in Greenland din. Saka nakaraang vlog ko dito. Work in GL mga kabayan, yung aking recruiter pala. So, dito ako nag-submit ng aking mga resume. Sa awa ng Diyos ay na-hired naman tayo. So, electrician pala yung trabaho ko dito sa Greenland. Yung mga Greenland dito government, gumagawa sila ng mga building dito na matataas. Hindi naman sa sobrang taas. Mataas lang siya nga. Kasi nga yung mga bahay dito ay mabababa lang. So ngayon gumagawa ng mga company namin ng mga concrete siya ng mga bahay. Kami naman ay nagkakabit kami ng mga electrical wirings. Ayun. Tsaka doon ako na-hire. Nag-umpisa ako na-hire last year. June ako nag-apply mga kabayan. May ako nag-apply mga kabayan. Tapos June na-hire ako. June, July, August, September. So September nakalipad na ako. So 3 months na yung proseso mga kabayan. So sa hindi mga nakakaalam, no, ang Greenland pala ay isa ito sa malamig na lugar. Hindi naman sa sobrang lamig gaya ng Canada. Pag nag-winter, umaabot ng -40, -60 pa nga yung iba sa Canada. So dito naman sa Greenland, lalo na dito sa Nuuk, umaabot lang yung lamig dito sa -20 lang dito yung naranasan ko. So may part din dito sa Greenland na umabot ng -30 or sa ibang lugar na yun, hindi dito sa amin. Kaso dito pagka summer mga kabayan ay malamig pa rin siya, umabot ng 5 degrees, 8 degrees. So pinakamainit na ata yung 12 degrees dito na naranasan ko sa Greenland. So yun ay gustong gusto ko din mga kabayan dahil nga mas gusto ko yung malamig na lugar. Nagtrabaho kasi ako dati sa Saudi ay medyo mainit talaga. Minsan dumudugo pa yung ilong ko sa init. So ganun din naman sa lamig mga kabayan, o pag sobrang lamig din ay dumudugo yung ilong mo. Pero mas maganda na yung lamig kasi nga pwede ka mag-jacket. Gaya nito, malamig ngayon mga kabayan. Kayang-kaya ko maglakad dito sa malamig na lugar. Kumpara sa mainit, hindi ka pwedeng magsuot ng aircon. Dito naman, pag sobrang lamig, pwede ka magsuot ng mga jacket, mga gloves dito sa mukha. Kasi tutulo yung sipon mo mga kabayan, sipon dito pagka sobrang lamig na siya. Yung sipon dito pag hindi ka sanay. Kaya mas gusto ko ito. Kaya yun lang mga kabayan, no, sa mga nangangarap mapunta dito sa bansang Greenland, yung ginawa ko balang proseso ay nanggaling ako sa Saudi Arabia cross country. So sa ngayon mayroon nang na-hire na mga nanggaling sa Pinas. Siyempre mayroong placement fee yun pag sa Pinas ka nanggaling. Tsaka yung proseso medyo matagal-tagal. Kasi alam mo naman yung sa Pilipinas yung mga proseso. Sinisigurado nila yung mga papel natin. So siguro 1 month salary daw yung babayaran mo sa placement fee. Kami naman mga kabayan, wala akong binayaran kahit piso dito sa recruiter namin dahil sagot na ng company namin. So depende. So mayroong company pag na-hire ka na ikaw magbabayad sa working permit, tapos may babayaran ka na visa stamp. So yun lang mababayaran mo kapag ikaw ay cross country. Siguro hindi na sa tataas yan sa 50,000 yung magagastos mo pag papunta ka dito. Pero maliit lang yung mga kabayan kumpara sa iba, 'di ba? Kasi medyo mahal din ang mapunta lalo na sa ibang lugar. Kadalasan sa mga Europe country mga kabayan, no? Medyo malaki-laki din minsan yung kailangan mo para makapunta. So, ito lang mga kabayan, senior ko lang dito yung lugar, no? So, ito ngayon mag-aalas 9 na siya. Medyo maliwanag pa rin. Saka, wala tayong nakitang tao dito, no? Na yung pa gala-gala na nakatambay. Wala tayong nakikita na may nagbabarbecue. So, nakakamiss din yung ganun mga kabayan sa Pilipinas. Yung maraming nakatambay dyan. Tapos yung dadaan ka. Ayun lang minsan, di ba? Pagka may lugar din na hindi din safe pa. So, dito,
safe na safe ka kahit saan ka pumunta. Oh. Walang ingay. Ako lang ata yung maingay dito. Presko yung hangin, malinis yung paligid. So yun lang mga kabayan, sa mga nangangarap na makapunta dito sa bansang Greenland, try nyo lang ipasa yung mga requirements nyo. So search nyo lang yung work in GL, work siya in, tapos GL, GOAT, and then L na large. So work in GL, makikita mo doon yung mga instruction mga kabayan. So pag nakita mo yun, basahin nyo. Huwag kayong magtanong ng tanong mga kabayan kasi nga ay baka yung tinatanong nandun na yung instruction. So magantay lang din kayo mga kabayan. Pagka hindi kayo na-hire, wala namang problema. Huwag nyo lang isipin kasi nga hindi naman lahat ng pagkakataon ay ibibigay sa atin. So pag na-hire naman kayo ay talagang para sa inyo at saka swerte kayo. So ngayon ako ay pauwi ng mga kabayan. Yung simbahan nila dito. Tapos ito yung mga dito mga kabayan, mga damo. Sobrang linis. Wala kang makikitang mga basura. Walang tapon talaga yung lugar nila. Ibig sabihin tapon mga kabayan. Walang sayang na lahat kung saan mo gustong pumisto. Yan oh. Pwede ka pumisto kahit saan. Yan, pwede kang maghiga dan oh. Ang linis ng mga damo dito mga kabayan. Talagang walang kalat. So yan lang mga kabayan. At ako uwi na. Kasi nga medyo dumidilim na. So alas 9 na dito mga kabayan oh. Alas 9 na. Yan.